Hi, I am Brother Jong and welcome to the Healed Voice. Ang pag-aaralan po natin ngayon is patungkol po sa kaligtasan. Kung paano po ang isang tao ay makasigurado kapag dumating po sa kanya ang kamatayan, ay 100% po siya po ay pumunta sa langit. Kasi sabi po sa Bible, ay ngayong nabubuhay pa lang po tayo dito sa balat ng lupa, ay masisigurado na natin kung saan po tayo pupunta. Kasi po, dalawa lang po ang pupuntahan ng tao. It's either heaven or hell. Okay? So ngayon, may katanungan po ako dito. Sa mga nag-review ay maaari niyo pong sagutin sa sarili niyo. Ang sagot lang po dito ay oo o hindi. Ganito po yung tanong ko. Kung sakasakali po darating po sa inyo ang kamatayan, hindi naman po natin sinasabing mamamatay na kayo, kung sakasakali lang po. Kasi po ang kamatayan, ay sabi nga po nilang ibang tao, ay death is inevitable. Ibig sabihin po nun, hindi po natin maiwasan at hindi po natin alam kung kailan darating. Maaring mamayang gabi, o bukas, o sa bukas makalawa, o sa mga susunod na araw. Tayo, dadating sa ating kamatayan natin. Okay? So, yan, ganito po yung tanong ko. Kung sakasakali po darating sa inyo ang kamatayan, sigurado na po ba kayo po pupunta sa langit? Oo, hindi lamang. Kung oo, maganda, blessing yan. Alam mo, sigurado ka, pupunta ka sa langit, wala kang pagdududa. Pero ang masaklap po dito, kung hindi. Kung hindi ka sigurado. Kasi, ako noon, bilang isang young people, siguro mga 12 to 13 years old, tinanong din ako, kung sigurado ko na ako pupunta sa langit, sabi ko, hindi ako sigurado. Kasi halos lahat po ng tao, hindi sila nakakasigurado kung sila ay pupunta sa langit. Okay, ngayon, meron po tayong 5 bagay, 5 points only, that we are going to study and share with you on how we are going to be sure of heaven. Okay? Unang-una sa lahat, ay alamin po natin kung ano po yung kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. Okay? Ang sabi po sa Bible, Romans chapter 3, verse 10, ang sabi po dito, as it is written, there is none righteous, no, not one. Wala pong isang matuwid, wala ni isa. Ibig sabihin po noon, lahat po tayo nagkakamali. Ako nagkakamali, ikaw nagkakamali, lahat ng tao nagkakamali. At sabi nga po, kahit yung tao na may pangalan na perpekto, ay nagkakamali din. Okay? Yun po ang sabi ng Bible, there's none righteous, no, not one. Wala pong matuwid, wala ni isa. Wala pong perpektong tao. Lahat po tayo nagkakamali. And then sabi pa sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ibig sabihin po nun, ako, kayo, ikaw, nagkakasala. At sabi po dito sa Bible, at dahil po sa kasalanan natin, sabi po niya, and come short of the glory of God. Nagkulang po tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi po ang Diyos natin, banal. Holy po yan. Ayaw niya po ng kasalanan. Ibig sabihin po nun, dahil po sa ating kasalanan, hindi po tayo makapunta sa langit. Yun ang kalalagayan po natin sa harapan ng Diyos. Dahil po sa ating kasalanan, nagkulang tayo sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi na po tayo makapunta sa langit dahil sa ating kasalanan. Yun po yung una. Pangalawa, may bayad po ang kasalanan. Okay, ganito po. Halimbawa, sa government po natin, gumawa po tayo ng kasalanan. Halimbawa lang po, tayo po ay nakapatay ng tao. Sa government po natin, o sa batas ng tao, may bayad po yung kasalanan natin. It's either tayo po, if found po tayo na guilty po tayo sa ating ginawang kasalanan, ang isa po nakakaparusahan po nun ay makukulong po tayo ng walang hanggan habang buhay dun sa kulungan. Yung sinasabi nilang reclusion perpetua. Yun po yung bayad ng kasalanan natin. Ngayon po, spiritually, sa harapan ng Diyos, ang isang kasalanan lang ay may bayad din po. Ang sabi po ng Bible sa Romans 6:23, ang
Ang sabi po dito, for the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Ano po ibig sabihin nun? Wages. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Halimbawa po nito, kung ikaw nagtatrabaho ka, isa kang construction worker, wage, sahod, salary, bayad ng yung ginawa, yung serbisyo mo dun sa construction. May bayad yung ginawa mo. Yun po ibig sabihin ng wage. For the wages of sin, bayad po ng kasalanan, ay kamatayan. Kamatayan po pala ang bayad ng kasalanan. So tama po ang sabi ng Bible na lahat po ng tao mamamatay. Inevitable. Dahil po tayo ay nagkasala. Kaya po dumadating sa buhay ng tao yung kamatayan dahil siya po ay nagkasala. Pero kung mapapansin po natin dito, for the wages of sin is death. Plural, wages. Kasi po may dalawang klase ng kamatayan. Una po, physical death. Then pangalawa, spiritual death. Ang physical death po, ito po yung katawan natin na mamatay. Ito po yung nililibing sementeryo. And by the way, ano po ang ibig sabihin ng death? Okay? So ang death po, ibig sabihin po niyan, separation. Paghihiwalay. Death is separation. Kaya po siyang tinawag na physical death kasi po, may paghihiwalay. Nahiwalay po yung katawan natin sa ating kaluluwa. Yun po ay separation. Okay? Yung katawan natin, sinasabi ko nga po kanina, is yun po yung nililibing sa sementeryo. Yun po yung binuburol, yung nilalagay po sa ataol. Okay? So yun po yung katawan natin. Physical death. Physically namatay po tayo. Ngayon po yung kaluluwa, nahiwalay po sa katawan. Yung kaluluwa po, yun po yung tunay na tao. Okay? Ngayon, yung kaluluwa po, yung magsasuffer naman ng pangalawang kamatayan. Yun po yung spiritual death. Ito po yung pinakamasaklap sa lahat. Spiritual death po, ito po yung kamatayang spiritual. Tayo po ay mapaparasahan na walang hanggan sa impyerno. Ang isa pong patunay po nito is yung patungkol po kay Adam and Eve. Ang sabi po ng Bible sa Genesis, kung kakainin nyo yung prutas na yan, yung tree of the knowledge of good and evil, thou shalt surely die. Ang tanong, nung kinain ba ni Eve and ni Adam yung prutas, namatay ba sila bigla? Hindi, di ba? Hindi. Kasi ang sinasabi ng Diyos na thou shalt surely die is spiritual death. Kasali na rin yung physical death, pero yung sinasabi ng thou shalt surely die on the spot ay yung spiritual death. Yung spiritual death, ito po yung kamatayang spiritual, tayo po ay mapapahamak na walang hanggan sa impyerno. Okay. Tingnan po natin sa Bible sa Revelation chapter 21 verse 8. Revelation chapter 21 verse 8. Dito po nasusulat yung pangalawang kamatayan. May pangalawang kamatayan po, sabi po ng Bible. Sabi po sa verse 8, but the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars, kahit pagsisinungaling pa lang po, isang pagsisinungaling lamang, sabi niya po dito, shall have their part, magkakaroon po ng parte, in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Maliwanag po sabi po ng Bible. Impyerno po tayo. Dahil sa ating mga kasalanan. Yun po yung pangalawang kamatayan. Spiritual death. Ang kaluluwa po natin, mahihiwalay sa Diyos, separation. Dahil sa ating mga kasalanan at mapapahamak po sa impyerno. Yun po yung pangalawang kamatayan. Malungkot man pong isipin, pero ito po yung katotohanan. Ito po yung nasusulat sa Bible. Ito po yung nasusulat sa Bible. May pangalawang kamatayan. Okay? I-review po natin kanina. Una, tayo po nagkasala. We are a sinner. At tayo po ay mapapahamak sa impyerno. Yun po yung bayad ng ating kasalanan. Okay? Pangalawa po yun. Then pangatlo, ito po yung magandang balita. Okay? May nagbayad na dun sa kasalanan natin. Ibig sabihin, yung tayo sana mapapahamak sa impyerno, may gumawa na po ng paraan
upang tayo ay maligtas. Ito po yung kaligtasan. Ito po yung magandang balita. Okay? Sabi po ng Bible, sa John 3:16, mayroon na po nagbayad sa ating mga kasalanan. Ang sabi po dito, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life." Napakaganda po ng verse na to. Ito po yung pinakapuso ng Bible. Ang sabi niya po dito, "For God," ang Diyos po, "so loved the world." Mahal na mahal niya po ang mundo. Ang world po, tayo pong mga tao. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Di ba, tayo, ako, nung naliligaw ako, si Mrs. sabi ko, "Mahal na mahal kita. I love you so much." Ganoon din po sa Bible, ang Panginoon, ang Diyos natin. Sabi niya, "For God so loved the world." Kinlaman po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, tayo pong mga tao. Sabi niya, dahil sa kanyang pagmamahal, binigay niya po ang kanyang nag-iisang anak. Sabi niya po dito, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, sino pong mananampalataya sa Kanya, should not perish. Clear po ang sabi ng Bible. Sabi po niya, may kapahamakan na nakita sa atin. Should not perish. Alam po ng Diyos yan. Ang tao, pag namatay yan, diretso yan sa impyerno. Yung sabi nilang bound to hell. Alam ng Diyos yan. Kaya siya, gumawa siya ng paraan. Dahil ayon ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Sabi niya, binigyan niya po ang kanyang bugtong na anak. Sino po yun? Ang Panginoon Kristo. Sabi niya, should not perish but have everlasting life. Magkakaroon po ng buhay na hanggan. Ano ba ang ginawa ng Panginoon Kristo? Siguro hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang Panginoon Kristo po sa po ay Diyos na nagkatawang tao, binigay niya po ang kanyang buhay, napako sa cross sa Calvary, nabuhos ang kanyang dugo, namatay, and in 3 days and 3 nights, nilibing siya, 3 days and 3 nights, nabuhay siyang muli. At ginawa po niya yon ay para po sa atin. Para tayo po, bilang mga nagkasalang tao, maligtas sa kapahamakan sa impyerno. Yun po yung magandang balita. May nagbayad na po sa ating mga kasalanan. Yun po ang Panginoon Kristo. Alam niyo po ang Panginoon Kristo, ang sabi po ng Bible sa pagkakadescribe sa Kanya sa book of Matthew, Mark, Luke, John. Pinahirapan siya. He bear the cross. Sinampal, dinuraan, then alam mo yung latigo na may kalawit pa dun sa dulo at yun yung pinanlatigo sa likod niya. Napakasakit nun. Yung ginawa po niyang yun para po sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Okay? Yun po yung magandang balita. Yun po yung pangatlo. May kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa atin. Ang sabi niya doon, manampalataya lang po tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. At tanggapin natin siya bilang tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. Ang sabi po ng Bible, pag ginawa po natin yan, magkakurang po tayo ng buhay ng hanggan. Okay? Yun po yung pangatlo. Then pang-apat, ito po yung gagawin natin. Ang sabi ng Bible, sa Romans chapter 10 verse 9. Romans chapter 10 verse 9. Okay. Ano ang parte natin ngayon? Ang sabi ng Bible sa chapter 10 verse 9 sa Romans, sabi niya dito, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Okay? Sabi niya dito, maliwanag po, that if thou shalt confess with thy mouth, sa pamamagitan ng iyong bibig, and shalt believe in thine heart, sa pamamagitan ng taos sa iyong puso. Sabi niya, that God had raised him from the dead, ng Panginoon Kristo po. Siya po yung napako sa cross, namatay, nabuhos ang kanyang dugo, at nabuhay namang muli, sabi niya. Sabi niya dito, that God has raised him from the dead, thou shalt be saved, maligtas ka. Okay? Nagsasabi pa sa verse 13, down sa verse 13, sabi niya dito, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung sino po tatawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. Ang tanong dito, paano ka tatawag sa Kanya? Sa pamamagitan ba ng cellphone, telephone? Hindi po. Kundi sa pamamagitan po ng panalangin.
Okay, ang pagtawag lang po sa Panginoon ay pagpagitan po ng panalangin. Manalangin ka. Okay? Ito po yung panglima. Tumawag sa Panginoon. Gusto ko po, ikaw na nakikinig, ikaw na nanonood, tumawag sa Panginoon. Tanggapin mo siya. Manampalataya ka sa Kanya bilang yung tagapagligtas sa Diyos ng iyong buhay. Ang sabi ng Bible, pag ginawa mo yan, ikaw ay pupunta sa langit. Okay? Ganito lang mo yung panalangin. Una, admit that you are a sinner. Aminin mo, tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Then pangalawa, humingi ka ng kapatawaran ng mga kasalanan. Confess your sin. And then third, pangatlo, buksan mo ang inyong puso. Taos sa puso, tanggapin mo ang Panginoong bilang tagapagligtas. Open your heart and receive, accept the Lord Jesus as your personal Lord and Savior. And pang-apat, magpasalamat ka sa Kanya dahil binigay niya ang Kanyang buhay bilang sacrifice para sa iyong kaligtasan. Yun lang po kasimple yung panalangin. Yung pag-call, pagtawag sa Panginoon. Okay? So, I hope naging maliwanag sa iyo ang para ng kaligtasan. At ngayon din ay mag-pray ka sa iyong kinalalagyan. Tanggapin mo ang Panginoon bilang tagapagligtas. Ganoon lamang po kasimple ang kaligtasan. Ang Panginoon po, ang Panginoong Yesus, nagkatawang tao. Dahil alam niya po na tayo hindi po natin kayang iligtas sa ating sarili. Hindi po natin kaya iligtas sa ating sarili sa pamagitan natin magawa. Hindi rin po sa pagmemembro sa simbahan. Kundi, ang kaligtasan lamang po ay sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Siya lamang po ang tagapagligtas, wala na pong iba. No more, no less. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig, sa panonood, sa aking video. So, ito po yung pinaka-importante na dapat po nating malaman sa Bible, ang paraan ng kaligtasan. So, yun lamang po. At gusto ko ay mag-subscribe kayo para sa marami pang mga video patungkol sa salita ng Panginoon. Maraming salamat.